Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na po tayo? Ano ba ang ating editorial? Sa pamamagitan, kapanalig, ng Proclamation Number 237 na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1988, abay itinalaga ang buwan ng Hunyo bilang Philippine Environment Month. Layunin po nitong itaas ang kaalaman, ang kamalayan nating mga Pilipino tungkol sa kalagayan ng ating kalikasan at hikayatin tayong magsama-sama kumilos upang pigilan ang pagkasira nito. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay Protect Nature, Sustain Our Future. Ito po ay isang napakaganda na hamon para sa atin. At sa pamamagitan ng temang ito, kapanalig, hangad ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month na bigyan diin ang malalim na ugnayan ng ating kalikasan at ang buhay ng tao, lalo na para sa ating hinaharap. Hindi maikakailang labis na nating nadarama ang pagkasira ng kalikasan. Tumpak yan. Nitong mga nakaraang buwan, nakaranas tayo ng matinding init ng panahon. El Nino, di po ba? Kinansila ang mga klase. Natuyot ang mga pananim. Nitong mga nakaraang linggo naman, biglang buhos ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang syudad. Sabi nga ng Pag-asa, tapos na El Nino. Narito na ang La Nina. Hindi na ito nakakagulat dahil hindi naman natin natutugunan, hindi lang ng Pilipinas, kundi pati ng ibang bansa ang pagtindi ng climate change. Muli, ang climate change, kapanalig, ay dulot ng patuloy na pag-init ng mundo dahil na rin sa greenhouse gas emissions na gawa ng tao. Batay sa pag-aaral na inilabas ng Natural Climate Change, 19 sa 34 na bansang inaral nila ang bigong maabot ang kanilang mas mababang emission targets. Nakakalungkot, di po ba? Maganda naman ang katayuan ng Philippines sa Climate Change Performance Index o CCPI sa taong ito. Tinatasa ng CCPI ang mga tugon ng mga bansa sa climate change. Mula sa ika-12 pwesto ay umakyat sa ika-6 ang Pilipinas sa mahigit 60 bansa. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto ng CCPI, kulang pa rin ang mga estratehiya, ang mga patakaran ng pamahalaang Pilipinas para mapababa ang ating emissions katulad ng pag-phase out ng mga fossil fuels. Hinihikayat din ng mga ekspertong mas makilahok ang Pilipinas sa panawagan sa mas madalaki at maunlad na bansang lumipat sa madilinis na pagkukunan ng enerhiya o yung tinatawag po nating renewable energy sources tulad ng, alam po natin yan, solar, ng hydro, no? At wind, sabi nga. Maliban sa mga ito, kapanalig, mayroon pang iba't ibang isyong pangkalikasan sa bansa. Noong 1 linggo lamang, kapanalig, isinumite ng environmental groups ang kanilang petisyong nilagdaan ng halos 10,000 individual na nanawagan sa Administrasyong Marcos na protektahan ang Masungi, isang watershed at conservation area malapit dito sa Metro Manila. Kasunod ito ng plano ng DENR na tapusin na ang kasunduan nito sa Masungi Geo-Reserve Foundation para pangunahan ang mga conservation efforts sa lugar na iyon. Nakatulong ang foundation sa reforestation ng 200 hektaryang lupain sa Masungi. Mahalagang ambag ito, lalo pat ayon sa UN Convention to Combat Desertification and Drought, mahigit 14 na milyong hektarya o halos kalahati ng total land area ng bansa ay degraded na. Ano ba yan, kapanalig? Ilan lamang ang mga ito sa mga hamon sa kasalukuyang kalagayan ng ating kalikasan, lalo-lalo na sa ating bansa. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tungkulin nating protektahan ang ating kalikasan. Hindi lamang para sa kasalukuyan,
kundi para sa susunod na salit-saling lahi. Katulad ng sinasabi sa Genesis 2:15, inilagay tayo ng Diyos sa hardin upang ito'y pagyamanin, upang ito'y pangalagaan. Sa kasamaang palad, bigo tayong gampanan ang tungkuling ito. Wika nga ni Pope Francis sa kanyang Catholic social teaching Laudato Deum, hindi na natin mapigilan ang malaking pinsalang idinulot natin sa kalikasan. At sa katunayan nga, kakatiting na ang natitirang oras para pigilan ang mas matinding pagkasira nito ng mundo. Huwag po sana. Mga kapanalig, sama-sama tayong kumilos. Lakasan ang ating mga boses upang magkaroon ng konkretong aksyon ang mga bawat bansa, lalo-lalo na mga pamahalaan, para pigilan ang pagtindi ng tinatawag nating climate change. Dapat nang bilisan ang paglipat sa mas malinis na pagkukunan ng enerhiya. Dapat pang paigtingin ang pagsasalba sa ating mga kagubatan. Sa abot ng ating makakaya, kapanalig, mag-ambag din tayo para isalba ang ating mundo para sa atin, sa kasalukuyan at sa susunod na salit-saling lahi. Noong panahon ni Kristo sa Biblia, hindi pa issue ang climate change. Pero ngayon nga, dahil inabuso natin ang kapaligiran, ito po ay isang urgent call to action. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.